Mayepal na si Tulfo. Gumagawa si Tulfo ng ingay, alam na this. Tsaka, bakit si Duterte? Dilawan na dilawan ng utak eh. Ganyan yung mga dilawan eh. Panata natin si Apo Marcos, si Ferdinand Sr. para si Ferdinand Jr. hindi manalo. Tanga eh. Tanga yung mga dilawan eh, di ba? Yung buong kampanya nila, anti-martial law. Anti-martial law. Yung mga batang ano nila, hindi nga umabot lahat yun eh. Mga 20 anyos, 30 anyos, magsasalita kayo ng against sa martial law. Ang pangangaralan nyo, yung mga umabot ng martial law. Let me educate po kung ano po naganap sa martial law. Iha, inabutan namin ng martial law. Tahimik nga kami, oh. Sigurado ng pagkatalo niya sa 2028, karamihan na bumabanat kay PRRD, nalulugmok sa pagkatalo. Yung chairmanship mo sa Senado, Tulfo, musta? Yun ang pakialaman nyo, yung pagiging senador nyo. Ilang batas nyo na ba? Ha? Alam ko sa energy ka, di ba? Paano napapababa yung singil sa kuryente? Dapat. Pwede namang hindi niya sinasadya, no? Gusto niya siguro purihin si Pangulong Marcos. Sa pagpuri niya, putya, binanatan niya yung nagpamana ng problema, di ba? Yung isa pa niyang banat yun na nga. Yun, yung wala nang ginawa kundi banat. Ganun ba talaga si Duterte? Parang iba naman yung description natin kay Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte po hindi po nanisi. Kasi may proyekto siya eh. Alam niya yung gagawin niya eh. May problema yung bansa, alam niya yung mga gagawin niya. Kanya po lahat yan. War on drugs, build. May nagkiklaim lang ng iba. Hindi po totoo yun. 6 na taon po si Pinoy, 6 na taon din po si Pangulong Duterte. Kung wala natapos si Pinoy, hindi po problema ni Pangulong Duterte yun. Yung reference ni Tokmol nung sinisiko no ni PRRD si Noynoy sa nangyari sa Mama Sapano, kita mo tong turagsoy na to. Iba po yun. Ibang usapan po yung Mama Sapano. Pinoy po lahat, tsaka si Cory, lahat buong 6 years nila paninisi sa mga nagdaan. Wala silang proyekto eh. Si Pangulong Duterte may proyekto po. May tinuloy nga si BBM eh. Di ba? Wala lang si Tulfo sa aura, hindi lang siya sunog. Naabot talaga siya sa kabalisaw-sawan niya. Ako sa totoo lang, yun po yung simula ng downfall ni Tulfo eh. Yung kay aura eh. Akala niya lang walang epekto yun. Akala niya lang nakapag-toke siya ron. Hindi po. Hindi niya na-toke yung mga tao. Pucha, wala pong kumampi na tao kay Aura eh. Kitang-kita natin kung paano siya manggigil eh. At eto may picture po na pinakikita yung mga malulupit na mga kaya lang bawal natin ipakita eh. Pero alam mo amik, naku mahihiya tayo sa laki ng kayamanan ni Aura. Gigil na gigil eh. Doon sa picture, binilugan pa ng isang mga diyan nakita ko lang sa tweet. Binilugan pa eh. Kaya naman pala gigil na gigil si Aura eh. Tigas na tigas talaga eh. Grabe yung Aura na to. Isa pa pala. May nakalimutan tayo. Ito po si Christopher Min. Hindi na nakatiis, binoljak na to si Richie, no? Sa pagkikiss and tell. Alam mo Richie, mag-goodbye ka na sa career mo sa showbiz. Maraming mga babaero sa showbiz, hindi lang ikaw, no? Ang pagkakaiba, bilib na sana ako sa'yo eh. Hindi ka umaamin eh. Hindi ka nga umaamin sa nung nahuli ka. Pero yung mga ginawa nyo talaga pala, no, sa interview kay Boy Abunda, sinabi niya na na may mga nangyayari sa kanila ni grabe. Hindi uso sa mga taga showbiz Richie yung mga madadaldal. Maraming mga
Puta, si Gabby Concepcion nga lang eh. Mula noon hanggang ngayon eh. Mukhang bata pa rin si Gabby Concepcion hanggang ngayon eh. Ganun talaga pag nakakabata. Bumabata talaga. Di ba? Di ba, Amik? O, tiyan, tindi. Dinaig talaga tayo ni Aura. Grabe. Kahit nung kabataan ko, hindi lumaki ng ganun ang aking pagkalalaki. Ayan, mag-goodbye ka na, Richie, sa iyong showbiz career. Walang walang sumikat na ipinagkakalat na may nangyari. Nanghinayang ka ba kay Andrea ngayon? Wala. Goodbye na sa karera mo sa showbiz. Hindi ka tatangkilikin. Ayaw ng mga tao na yung mga lalaki, pinagkakalat nila na ito na ano ko, ito ganun. Pucha, dami. Nababalitaan na lang namin. Nanganak na yung mga nabuntis ni Robby, nabuntis ni Gabby, nabuntis ni Aga Mulak. Ganun lang ang balita sa showbiz. Hindi sila yung nagsasabi na kami ay nag-anuhan yan. Minsan siya pumupunta sa amin, minsan ako nagpupunta sa kanila. Walang ganun. Pucha, yung kapartner niya, mas bata pa si... yung kapartner niya ngayon, parang pwede na maging tsahin ni Casey Concepcion. Di ba yung mga pinapartner kay Gabby Concepcion ngayon? Pwede nang maging tsahin si, ilan taon na ba si Casey? Grabe, teenager pa yata yung mga pinapartner ngayon kay Gabby Concepcion eh. Ikaw ba, boss, Caitlyn, sa lista ba yan si Richie? Wala nang papatod sa kanya na taga-showbiz. Hindi, ayaw ng mga taga-showbiz ng ganyan. Walang, pucha, sino yung shota ngayon ni Julia Barreto? Pucha, daming kinanano, walang sabi-sabi. Lahat yata ng mga babae, natira nun ni... ano pangalan nun? Gerard? Punta kung sino-sino. Mababalita mo lang, pero narinig mo ba, Richie, na nagsalita na eto si ganun, pupunta sa amin, pucha. Hindi ka pa pwede. Hindi ka. Si Vice Ganda yata, manager pala niya. Aura, manahimik ka muna. Tama naman yung pananahimik ni Aura. Kasi alam nyo, nakakaawa din eh. Yan, dulot lang ng kalasingan, di ba? Utog na utog eh. Kita nyo naman, ang laki talaga, bukol na bukol eh. Marami po dito. Dito po sa BGC, lahat po ng area may kainan. Lahat po. Bawat building merong kainan sa ilalim. Lahat. Sara-sara. Kaya lang hindi ako kumakain dyan. Alam nyo naman. Ngayon, alam nyo kung saan ako galing. Pagka pumunta ako ng market, alam nyo na kung bakit ako nagpunta ron. Mang Inasal. Natuklasan ko na Mang Inasal sa market eh. Kaya lang, grabe, daming kumakain sa yan yata pinakamaraming kumakain na Mang Inasal. Sa buong karanasan ko sa Mang Inasal, yan yata talaga ang haba ng para ka lang makaupo. Grabe ang Mang Inasal na yan. Kaya lang, siya lang kasi, buong BGC, siya lang yung Mang Inasal eh. Maraming Jollibee, maraming McDo, Mang Inasal, kaisa-isa lang. Ang sarap nun. Libre na lang tinapay at butter. Oh, sarap no. Tinapay pa lang po siya. Sabi ko, grabe naman tinapay to. Ano kaya niluluto? Inuwi ko nga ito. Ayaw ipagawa. Texas Roadhouse, ang sarap nung libre nilang tinapay at butter, no? Sarap eh. Doon siya nasira eh. Kasi nakakapagtago pa siya sa dami ng natulungan eh. Pero kay Aura, sa issue ni Aura, mahirapan. Pero mo, hindi mo pa inalam kung sino may kasalanan, no? Talagang yung pulis talaga na wala namang ginawa talaga yung Makati pulis. Makati ba? O tama, Makati chief. Kaya yung narinig ko yung ano bang chief of police yun? Las Piñas yata o
Basta may chief of police na nakikipagsagutan sa kanya. Kung mga kakamping ay tunay na matalino, una, bakit di nyo kayang ipanalo kandidato nyo? Pangalawa, kung may ebidensya naman pala ng dayan, bakit di isampa sa Supreme Court? Nak ng pupa. Totoo po yun eh. Ang dami nila sinasabing meron ng dayan. Ang basehan lang naman nila yung ang bilis ng transmission. Alam po ninyo, teacher yung mga yan. Marurunong po sa mga computer. Takantaka sila dito eh. Dito sila takantaka. Bakit? Sa unang oras, 80% na kagad, na pasok na kagad. Hindi naman po yan katulad ng eleksyon noon eh. Na mano-mano eh. No, pipirmahan lahat. Mahirap po yung eleksyon noon. Hanggang madaling araw talagang bilangan. Kasi babasahin mo isa-isa eh. Pag once na sinara po, alas 7 sinara. Isasara na po yan, walang humabol. Mabilis ang teacher, alam na nila yan. Pinapractice pa nila sa isip nila yan eh. Tapos isasubmit nila, hindi naman po, o nakapag-submit na ba yung kabilang room para tayo naman, hindi po ganun yan eh. Pag nakatapos, submit. Pag nakatapos, submit. Kung ang basehan nyo lang eh, Tapong ano ron, hindi naman po pipili yan eh. Na nasobrahan. Nag-init si Aura. Hindi kinaya yung init ng alak, kaka-init nung kaanuhan niya. Sumabog. Ang nangyari talaga yun. Ako na madalas kong maranasan. Kukontrolin mo lang. Pero hindi ko na ikukwento ko alam yan. Pag nalamig.